Malaking perwisyo, pagkawala ng buhay at pagkasira ng kabuhayan ang idinulot ng mga nagdaang kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kabila ng bilyon-bilyong pondo para sa mga proyekto sa flood control, patuloy pa ring nalulubog sa baha ang maraming komunidad tuwing may malalakas na pag-ulan. Sa paunang pagsusuri, lumabas na 20% ng mga proyektong flood control ang nagkakahalaga ng 100 bilyong piso sa nakalipas na 3 taon ay napunta lamang sa 15 kontratista. Ito ang isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang press conference nitong umaga ng Lunes, Agosto 11. Batay sa paunang ulat ng Department of Public Works and Highways, sinabi ng Pangulo na umabot sa 545 bilyong piso ang ginastos ng pamahalaan para sa mga proyektong pangkontrol ng baha sa buong bansa mula Hulyo 2022. I don't know about you, but that is a very big number by any measure. That is an enormous number. Base pa rin sa datos ng DPWH, may kabuuang mahigit 2,400 na kontratista para sa mga lokal at pambansang proyekto sa flood control. However, this is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Iniutos ng Pangulo ang masusing audit para alamin kung paano napunta sa iilan ang bilyon-bilyong pondo. Hinikayat din niya ang publiko na magsumite ng impormasyon habang nililinaw na paunang resulta pa lang ito ng DPWH. We are not accusing anyone of anything yet. However, it gives us an idea of how this has been conducted. So I hope people will take advantage of this, and as I said, there is always a way for them to give their comments. Matatandaang sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA noong Hulyo 28, iniutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng audit sa mga flood control project sa ilalim ng kanyang administrasyon matapos niyang kondinahin ang katiwaliang nagdudulot ng paulit-ulit na pagbaha tuwing malalakas ang ulan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseling Catarong, SMNI News.